Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa linggong ito ating pinagdiriwang ang kapistahan ng Pentekoste. Pentekoste, ibig sabihin 50 araw, 50 days, 50 araw pagkatapos ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, pinadala niya ang kanyang banal na Espiritu sa kanyang simbahan, sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostoles. At dito nag-umpisa ang ating misyon. Kung nasa ng banal na Espiritu, may buhay. Kung nasa ng banal na Espiritu, may kapayapaan. Kapag nasa iyong banal na Espiritu, nakakapagpatawad ka sa mga nakasakit sa iyo. Kapag meron kang banal na Espiritu, may panibago kang lakas para malampasan mo lahat ng hamon, lahat ng pagsubok, lahat ng problema ng buhay na ito. Hayaan natin ang banal na Espiritong maggabay sa atin para baguhin tayo maging kamukha ni Jesus. Hayaan natin ang banal na Espiritong maging daan natin para tayo'y makauwi sa kaharian ng Diyos. Sa napakaraming beses na kung saan hindi natin pinansin, kasama pala natin, nananahan pala sa atin, ginagabayan tayo ng banal na Espiritu, tayo'y magpakumbaba, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makita muling karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin,
Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan na pinapahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santo, bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan. Nung ang mabuting balita ay simulang ipangaral, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar, at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia at Judea, at sa Cappadocia, sa Ponto, at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene, at mga nakikipagpanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga Creta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita ng ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, puon tanay iyong baguhin. Espiritu mo'y suguin, puon tanay iyong baguhin. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa daming nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, puon tanay iyong baguhin. Natatakot mga matay kung kitlid mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, puon tanay iyong baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan.
habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, buon tanay iyong baguhin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa paniwalang sala na kayo, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo. Ang Diyos ding iyan ang nagbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay. Sa pamamagitan ng kanyang espiritong nanananahan sa inyo, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamumuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos at yamang mga anak. Tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayo para sa awit tungkol sa mabuting balita. Halina, Espiritu, sa sinagbuhat sa iyo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magkusa. Kaibigat, patnubay, sa amin mananahan, ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nananahan, ay walang kaganapan, ang buhay namit dangal. Marumi, palinisin, lantay, panariwain, sakit nami, gamutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhog, kami bigyang malugog. Kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpalay ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Alleluia, 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 alleluia. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan, sa ningas ng pagmamahal. Aleluya, aleluya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagaliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya. At sinabi, tanggapin niyo ang Banal na Espiritu. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinapatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. And can we greet each other? Pakitignan niyo po mga katabi niyo. Happy birthday! Father, hindi ko naman birthday. I tell you, every day that you wake up, it is your birthday. Hindi po ba? Huwag niyong hihintayin yung araw ng inyong pagsilang para kayo ay magpasalamat na kayo ay buhay pa rin. Amen? Bawat umaga, bawat araw, pag nabuksan nyo ang inyong mga mata, pag kayo'y nakakahinga, pag kayo'y nakakapagsalita, pag kayo'y nakakakain, pag kayo'y nakakagalaw, pag kayo'y nakakalabas sa kama, pasalamat ka sa Diyos. Birthday mo. Binigyan ka ng panibagong buhay ng Diyos. Amen? At paano po posible na tayo'y buhay pa rin? Ito ay dahil sa Espiritu ng Diyos. Araw-araw tayo magpuri, magpasalamat. Bakit tayo malakas? Bakit tayo umiira? Bakit makakaya natin lahat ng pagsubok, hirap ng buhay na ito? Dahil kapatid, tinanggap mo ang banal na Espiritu. Ito ang ating inaalala sa araw na ito. Ang Pentecostes, ang araw na tinanggap ng simbahan ng mga alagad ni Jesus, ang mga tagasunod ni Kristo, ang Espiritu ng Diyos. Kaya purihin natin, pasalamatan ng Diyos, palakpakan po natin ang Panginoon. Meron pong isang kwento tungkol sa isang pari na magmimisa din po ng linggo, kapestahan din po ng Pentecost. At gusto po niyang ipakita sa mga tao, ano ba ang banal na Espiritu. Kaya bumili po siya ng kalapate. At kinausap po niya yung kanyang sakristan. Sabi niya, mamaya pag nagsesermon ako, pakinggan mo yung aking sinasabi. Pag sinabi ko yung salitang banal na Espiritu, dyan sa likod, ihagis mo yung kalapate. Paliparin mo yung ibon. Sige po, sabi naman po ng kanya sakristan. So, nagumpisa po ng misa, ito pong pare, at nandun na siya sa kanyang humilya, binanggit niya yung salita. Ang banal na Espiritu, walang lumalabas. Tahimik lang po. Kaya nagpalingon-lingon itong pare. Take 2, sabi niya. Ang banal na Espiritu, wala pa rin. Nagkakamot na po ng ulo yung pare. Anong nangyari? Take 3. Kaya sinabi na naman, ang banal na Espiritu. Sabi na ng pare, wala pa rin po lumalabas. Hanggang sumgaw, itong kanya sakristan sa likod, sabi, Father, kinain po ng pusa yung banal na Espiritu. Nahuli ko po yung pusa, ihahagis ko po ba dyan sa labas? Sabi niya, ang tanong, ano ba talaga ang banal na Espiritu? At nawawala ba ang banal na Espiritu sa ating buhay? Tanggapin natin o hindi. Minsan, hindi natin nararamdaman o nararanasan ang banal na Espiritu.
Amen? Kapag napakarami natin mga pagsubok na pinagdadaanan, akala natin tayo ay iniwan, kinalimutan na ng Diyos. What is the Holy Spirit? Do we lose the Spirit whenever we undergo great difficulties, hardships, challenges in our life? Opo, mukhang kalapating banal na Espiritu dahil naalala natin yan nung bininyagan ng ating Panginoong Hesukristo sa ilog ng Jordan. Mula daw sa langit, sa mga ulap, merong bumaba parang isang kalapati. Yun ang banal na Espiritu. Pero kung kayo po ay nakinig sa unang pagbasa, ano ang sabi? Dito sa Gawa ng mga Apostol, ang banal na Espiritu ay hangin din. The reading from the Acts of the Apostles describe the coming of the Holy Spirit like a strong driving wind filling the house. At kung maalala niyo po, di ba sa Genesis, paano nabuhay ang tao? Kahit na siya ay gawa sa lupa, sa putik, bakit siya nakagalaw? Ito ay dahil ang Diyos daw, hiningahan yung butas ng ilong niya. Ano yung hininga ng Diyos? Walang iba kung hindi ang banal na Espiritu. Amen? Kaya nga, kapag nalagutan ka ng hininga, patay ka. Amen? Kung gusto mong lumakas, anong kailangan mong gawin? Magpahinga ka. Amen? Tignan nyo yun. Anong pinakaugat ng salitang magpahinga kung hindi hininga? Kaya nga, ang tunay na pagpapahinga ay paglapit sa Diyos, pagtanggap muli ng kanyang banal na Espiritu. Kaya hindi talaga napapahinga yung mga miinom ng alak, nakikipagsugalan, magbabakasyon sa beach. Kung wala ang banal na Espiritu, hindi ka lalakas muli. Amen? Bukod pa po dito, ang banal na Espiritu, sabi sa unang pagbasa, ay parang dilang apoy, tongues of flames resting on the heads of the apostles. Ito pong nagbigay sa kanilang lakas ng loob, ng tapang. Mula doon sa lungga nila, nagtatago sila, ayaw nilang lumabas kasi nangangamba sila baka silang isunod na hulihin at patayin kamukha ng ating Panginoon. Pero kahit na sarado daw ang mga pintuan, biglang pumasok ang ating Panginoon, hiningahan sila, bumaba itong mga dilang apoy, lumabas sila. Pinahayag nila ang mabuting balita. At isipin niyo po ito, hindi nakapag-aral ang mga alagad. Pero naririnig sila ng mga tao, nakakapagsalita sila ng iba't ibang wika. Saan nanggaling ang katalinuhan nitong mga apostol? Walang iba kung hindi galing sa banal na Espiritu. Amen? Because remember, the gifts of the Holy Spirit includes wisdom and knowledge. Kaya nga kapatid, kung nalulungkot ka ngayon, nag-aalala ka, nalilito ka, nabibigatan ka na, gusto mo nang sumuko, please, magdasal po kayo. At ano ang isa sa mga unang panalangin ng simbahan ng mga Kristiyano? Come, Holy Spirit. Halina, Banal na Espiritu. Tulungan mo kami at kamuka ng mga unang Kristiyano. Nabuhayan sila, lumakas sila, at napalaganap nila ang pananampalataya, ang mabuting balita. Pero kailangan po natin maunawaan ito, mga kapatid. Ang banal na Espiritu ay hindi gantimpala sa iyo sa pagiging banal mo. Pero ang banal na Espiritu ay ang pag-asa natin para tayo ay maging banal. I want you to really understand that the Holy Spirit is not your reward for being holy. Hindi dahil ikaw ay nagro-rosaryo, palaging nagsisimba, ikaw ay tumutulong sa mga mahihirap, pagkakalooban ka ng Banal na Espiritu. Hindi po. But rather, the Holy Spirit is our hope to become holy. Marami kasi mga tao, iniisip nila, kapag nagkasala sila, pag nagkamali sila, nawawala ang Banal na Espiritu. That is not true. Wala pong katotohanan yon. When you sin, the Holy Spirit does not leave you. But when you sin, the Holy Spirit grieves you.
Kahit na anong kasalanan ang gawin mo. Ang mabuting balita, hindi ka iiwanan ng Banal na Espiritu, pero hindi mo mapipigilan ng Banal na Espiritu na iyakan ka. Kapag nagkakamali ka, ang unang-unang nalulungkot ay ang Banal na Espiritu. Ang mabuting balita, mananatili ang Banal na Espiritu. Ano man ang ating pagkakamali, gagabayan tayo ng Banal na Espiritu kahit na mapasama tayo. Hindi ka iiwan ng Banal na Espiritu hanggat hindi mo magawa ang tama, hanggat hindi mo makamuka si Kristo. Wala tayong magagawang pagkakamali o masama para mapaalis mo ang Banal na Espiritu. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Amen? Bakit aalisin ng Diyos? Yung tanging paraan natin para maging mabuti, para maging banal. Kapag inalis niya ang Banal na Espiritu, ano pang pag-asa natin para mapabuti natin ang ating buhay? Hindi po ba? Ang nangyayari lamang kapag nagkakasala po tayo, ay nawawala yung paraan natin para matanggap natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. When you sin, you do not lose the Holy Spirit, but rather, you lose your access to gain the Holy Spirit's power. Halimbawa po, kapag nawala yung inyong ATM card, nawawala po ba yung inyong bank account? Di ba hindi? Kapag nawala ba yung inyong ATM card, nawawala yung pera nyo sa bangko? Di ba hindi? Ano yung nawala pag nawala mo yung ATM card mo? Yung paraan para makakuha ka ng pera mula sa bangko. Di po ba? Ganyan ang nangyayari sa atin pag nagkakasala tayo. Hindi naman nawawala yung grasya. Pag nagkakasala tayo, nawawala yung daan natin para makatanggap tayo ng grasya, ng kapangyarihan, ng kabutihan galing sa Diyos. Minsan, meron po mga nagtatanong sa akin, Father, paano ba ako magiging mas malapit sa Banal na Espiritu? Paano po ba mas darami ang grasya ng Banal na Espiritu sa akin? Ang sagot ko po, hindi ka na magiging mas malapit sa Banal na Espiritu. Bakit? Kasi hindi naman umalis ang Banal na Espiritu sa iyo eh. Nung tayo po'y nabinyaga, nung tayo'y nakumpil, pag tayo po'y nagsisimba, tayo'y nakikinabang, tinatanggap natin ang katawan ni Kristo. Tinatanggap natin. Nandyan ang Banal na Espiritu. Hindi naman umalis ang Banal na Espiritu sa iyo. Pero kailangan nating tandaan, ang Banal na Espiritu ang nag-aanyaya sa atin na mapalapit sa Kanya. Our concern should be not to get more of the Holy Spirit, but we should dream, we should desire that the Holy Spirit would get more of us. Dapat ang Banal na Espiritu, nakukuha ka niya eh. Dahil pag nakuha ka ng Banal na Espiritu, nagiging mas kamukha mo ang Diyos. Amen? Ito ang magandang tanong. Binibigay mo bang sarili mo sa Banal na Espiritu? Nagpapakuha ka ba? Nagpapadala ka ba sa Banal na Espiritu? Do you really give yourself to the Holy Spirit? You are waiting for the Holy Spirit to come. Bakit hindi po natin baliktarin? Ikaw naman ang lumapit sa Banal na Espiritu. Ibigay mo, ialay mo ang sarili mo sa Espiritu ng Diyos. Kasi kung hindi ka mapupuno ng Banal na Espiritu, mapupuno ka ng masamang espiritu. Amen? Kamakailan lang po, mga last week, kalipat-lipat ko pa lang po dito sa aking bagong parokya. Very busy po dito sa loob ng simbahan, napakaraming nagpapabinyag. Meron pong dumating na mag-anak, nagpapabless po ng patay. Pero dahil sinabi po nila, sila'y nakatira doon sa depressed area. Agad-agad, iniwan ko po yung aking mga bibinyagan. Makakapaghintay naman po. Naawa po ako sa kanila, sinundan ko sila. Pagkadating ko po dun sa lugar kung nasaan yung patay, hindi na makapasok ang aking sasakyan kasi yung bahay po nandun sa tabi ng ilog. So kailangan kong bumaba sa sasakyan, naglakad kami, medyo malayo ng kakaunti. At habang naglalakad po kami, nagkwekwento po yung kamag-anak ng patay. Sabi niya, Father, 30 years old na po itong aming kapatid. Pero na-depress po kasi siya. Bago po siya magbigti, sabi niya kung ano-ano daw yung kanya mga naiisip, tinatanong niya sa amin kung mapapatawad ba daw siya ng Diyos. Hindi ko naman po
masisisi itong nagpakamatay kung bakit siya na-depress. Dahil habang naglalakad po kami doon sa kanilang kubo kung nasaan yung kabaong ng patay, nadaanan ko po yung mga tao doon, very depressed area po. Isa po yun sa mga lugar dito sa parokya, kawawang kawawa. Ang tawag po namin sa lugar na yun ay Sitio Matahimik. Ang mga bahay po, barong-barong, puno po ng basura, yung paligid, lalong-lalo na yung ilog. Alam niyo naman po mga tao, hinahagis na lang yung kanilang basura, yung kanilang dumi. At napansin ko po, napakarami mga bata marurungis. Meron pong isang bata, habang naglalakad ako, biglang lumabas, walang damit. Hindi ko po masisisi yung tao, bakit nagpakamatay siya, dahil dun sa environment, dun sa kalagayan nila. Pero, ang problema nung nagpakamatay, nung nagbigti, hindi lang naman yung kahirapan eh. Ang talagang problema niya, siya ay nagpatalo doon sa masamang espiritu na nasa isip niya. Di po ba? Kasi sa totoo lang, pagkatapos ko pong binless yung katawan ng patay, nung pabalik na ako, pinagmasdan ko ulit yung komunidad doon. Kahit na sila'y mahirap, kahit na sila ay kawawa, pero makikita niyo po, yung mga tao, masaya, nakangiti. Yung pong bata na walang damit, kahit na marumi, kahit na marungis, tuwang-tuwang naglalaro. Yung mga pamilya po doon, makikita mo, yakap-yakap nila yung kanila mga anak. May pagmamahalan doon sa lugar, kahit na sila'y mahihirap. At tandaan po natin na ilan sa mga bunga ng Banal na Espiritu ay pagmamahal, tuwa, at tiyaga. You know that the Spirit is present when there are the fruits of the Holy Spirit. Amen? Love, joy, patience are fruits of the Holy Spirit. Kaya kahit po hirap na hirap yung mga tao doon, ako po ay naniniwala, hindi naman sila pinapabayaan ng Diyos. Kasi nagpupursige pa sila, nagtsatsaga pa sila, lumalaban pa rin sila sa buhay. Dahil kung wala ang Banal na Espiritu doon, di sana sumuko na sila. Kung wala ang Banal na Espiritu doon, sana lahat ng mga tao doon nagbigti na, nagpakamatay na. Pero kahit na walang-wala sila, makikita mo, kaya pa rin nilang ngumiti, kaya pa rin nila maging masaya. Kaya alam mo, buhay ang Banal na Espiritu sa'yo. Kahit na ang dami mong iniisip, kahit na ang hirap ng iyong pinagdadaanan, kahit na ikaw ay nasasaktan, lalaban ka pa rin. Kasi, anong nagtutulak sa'yo? Nandyan, buhay, tinanggap mo na ang Banal na Espiritu. Maganda pong dasal kung sabihin mo, halina, Banal na Espiritu. Pero alam niyo po, may mas maganda pa, may mas makapangyarihang dasal. Ano po? Sabihin mo, pumunta ka sa Banal na Espiritu. Halina sa Banal na Espiritu. Pagdasal mo, hindi lang ang Banal na Espiritong lumapit sa'yo. Kasi nandyan na eh. Ang pagdasal mo, ikaw mismo, mas mapalapit ka at huwag kang aalis sa Banal na Espiritu. Dahil pagbuhay na buhay ka sa Banal na Espiritu, walang imposible. Amen? Sa pamamagitan lang ng Banal na Espiritu, doon po tayo makakaranas ng mga himala sa ating buhay. Kaya ngayon pa lang, tayo'y magpuri at magpasalamat na dahil nandiyan ang Banal na Espiritu, nasa iyo na lang kung hahayaan mo na gabayan ka, na dalhin ka, na sumunod ka sa Espiritu ng Diyos. Sabihin natin, halina Banal na Espiritu at halina sa Banal na Espiritu. Aapaw ang pagpapala, ang grasya ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat,
Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hatid ng kabitarang kailangan natin ng Espiritu Santo upang maharap ang mga paghamon sa pamumuhay natin bilang Kristyano. Manalangin tayo sa Panginoon na ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang simbahang Katolika ay laging maging kasangkapan para sa pagbabalik loob at tagapagtaguyod ng pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang Santo Papa at lahat ng ibang pinuno ng simbahan ay maging inspirasyon ng kanilang pinamumunuan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng nagtuturo ay makapagpunla ng tunay na makatao at Kristiyanong mga pagpapahalaga sa kanilang mga tinuturuan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Espiritong buhay at kabanalan, gabayan mo ang aming mga puso sa landas ng pag-ibig at paglilingkod, nang kami maging mabisang kasangkapan ng pagpapatatag ng kaharian, kung saan ka nabubuhay at naghahari, kasama ng Ama at ng Panginoong Hesukristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap, ay siwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahain ito, na siya rin nawang maglalahad ng iyong katapatan sa pamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon niyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo, na siyang nakaluklok sa kanan mo, Espiritong lumulukob sa mga taong tinubos, na iyong tinampok bilang kapatid ni Kristo Jesus.
Ngayon, araw ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal, tanang tinubos ng bansa ikaw ay dinadakila, Espiritong lumikha, nagkakaisang diwa. Kaya kaisa na mga anghel ay sisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace niyo po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo ngayon para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan, pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang pangalan ng ating mga kapatid na humihiling na mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat na ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kaming. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabangan mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo. At ang aming pinagsasaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamagitan ni Jesucristo
magpa sa walang hanggan. Amen. Mali po na isipin na kapag tayo ay nagkakasala, nawawala ang banal na Espiritu sa atin. Ang nawawala lang pag tayo ay nagkakamali o nahuhulog paulit-ulit sa pagkakasala ay yung daan natin para makamtan natin ang grasya o ang kapangyarihan na pinagkakaloob ng Diyos. So what we lose when we sin is our access to the grace, to the Spirit's power. Pero nandyan palagi ang Banal na Espiritu. Hindi inaalis ng Diyos ang Banal na Espiritu dahil sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, dyan tayo nagiging mas banal, nagiging mas mabuti. Kapag inalis ng Diyos ang Banal na Espiritu, wala na tayong pag-asa na bumuti o gumanda ang ating buhay. Kaya tayo ay palaging magpasalamat sa Diyos, pero kailangan imulat natin, buksan natin ang ating isip at damdamin, makita sana natin at maranasan ang Banal na Espiritu na gumagalaw sa ating buhay. Paano natin magagawa yon? Kailangan tayo palaging magsisi sa ating mga kasalanan. Habang nandyan ang kasalanan niya, nagiging hadlang, bakit hindi natin natatanggap ang pagpapala ng Diyos? Amen? Sin hinders us, blocks us from receiving the goodness, the blessing, the graces from the Lord. Pero, dagdag pa doon ay kailangan nating pagdasal. Kahit na ang dasal ng unang sambayanan, Santa Iglesia, mga unang Kristiyano ay, halina Banal na Espiritu, come Holy Spirit. Dahil dumating na ang Banal na Espiritu, ang mas maganda, mas makapangyarihang dasal ngayon ay, halina sa Banal na Espiritu. Instead of praying, come Holy Spirit, because the Spirit is already here. You say, you ask the Lord to guide you, come to the Holy Spirit. Ikaw mismo, tulungan ka ng Diyos, huwag umalis sa Banal na Espiritu. Dahil sabi ko nga, kapag hindi napupuno ng Banal na Espiritu ang isip mo, pupunuin yan ng masamang espiritu. Yan po yung ating ipagdasal ngayon. We say, come to the Holy Spirit. Halina sa Banal na Espiritu. Makikita nyo, pag kayo'y nabubuhay sa Banal na Espiritu, matatanggap nyo, mararanasan nyo ang kanyang milagro. Unang milagro dyan, makakapagpatawad ka. Di po ba ang hirap magpatawad? Pag nakapagpatawad ka, milagro yan. Ang mga may sakit, lalakas. Ang mga nalilito, naliligaw sa buhay, magkakaroon ng kapayapaan. Ang mga nalulungkot ay matutuwa. When you live in the Spirit, you receive not only the gifts, but the fruits of the Holy Spirit. Napakaganda po kasama sa mga bunga ng Banal na Espiritu. May pagmamahal, may tuwa, may tiyaga. Kaya sama-sama po natin dasalin ito ngayong araw ng Pentekoste. Sabihin natin, halina sa Banal na Espiritu. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.